Kamusta po? You're watching the News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong pangbabash ni Harry Roque at halos ng mga DDS vloggers at mga supporters kay Ma'am Leni Robredo. Kung natatandaan nyo, si Ma'am Leni ay pupunta from Naga City papuntang Manila. Okay? At siguro mayroon siyang transaction doon sa Manila. At itong executive assistant ay take ng picture na sasakay si Ma'am Lenny sa bus. Okay? So, ito yung pinatakte ng mga DDS. Guys, kung hindi niyo po alam, si Ma'am Lenny ay ginagawa na dito dati pa before siya naging vice president at nung siya ay naging congresswoman ng Naga. Okay? At ang very interesting dito at nakapagtataka syempre, halos sabay-sabay yung mga vloggers ng mga DDS, ng mga Duterte sa pagtirada kay Ma'am Lenny na ayon kay Harry Roque dito, maniniwala sana ako kung kuha ng netizens or ng ordinaryong pasahero pag pakatotoo naman tayo iyon ang gusto ng mga tao. So, kumbaga, ang ginagawa nila parang si ginagawa ng mga Duterte loyalist at mga DDS na pakitang tao lang tong ginagawa ni Ma'am Lenny. Okay? At kumbaga, ano, ah, parang pang stage. Ginagawa, sabi daw, stage daw. Ang problema natin dito, eh, hindi na nga, kumbaga, hindi nga kakandidato, hindi pa nga, o kung hindi man lang natin, hindi natin alam kung magkakandidato si Ma'am Lenny, parang grabe yung pangbabash nila, di ba? Okay, so punta tayo dito sa DZRH. Okay, ito yung actual na picture. Okay, now, ah, kahit, ano ba yung reason why na nag-bust si Ma'am Lenny? Kung natatandaan niyo guys, yung crudo ay tumataas, di ba? At file siya ng memorandum doon sa kanyang syudad na pag-save ng enerhiya o gasolina sa government vehicles. Okay? At isa, I believe, siya lang yung nakapag-isip so far sa kanyang syudad. Okay? At hindi pa ito ginagawa doon sa kanya sa Davao City ng mga Duterte. Okay? So, ang syudad ng Naga ay they're making sure na yung gasolina o energy na ginagamit doon sa ng mga public officials ay minimize. Okay? Kaya nag-bus siya papuntang Maynila. Now, balik tayo sa mga tirada ng mga uh, DDS. Okay? Na sinasabi, pakitang tao lang, stage and all that. Okay. Now, ito pakita ko sa inyo guys. Kuha mo mismo at bumuelta si Ma'am Lenny. Sabi niya, sagot sa fake news ng mga tao na walang kilalang politiko na nagbabas na walang bodyguard na kasama. Post po ito ni SK Chair, dito tayo, Marlon Casilaw, na nagkataon nasa terminal din para ihatid ang kanyang bebiyahe pa Maynila. Sa video, nakikita lang nakaupo ang alkalde sa labas. So, play natin para kita nyo. Yan. Wala naman siyang kasamang no special treatment doon sa bus. E-take, video OP, lights, camera, action. Best in documentation award goes to. So, yung pag amplification ng bashing ay talagang coordinated, di ba? Na ginagawa ng mga Duterte loyalists. Oh, ito pa.
Inalmahan nila. Well, hindi 'to inaalmahan ng mga tunay na mga, ah, nasa side ng demokrasya, accountability at responsibility. 'Yan. Oh, 'yan, oh. Dami yang ano, daming nagba-bash kay Ma'am Lenny kahit hindi siya nagsabi na gusto niyang maging presidente. At speaking of presidente, guys, kung natatandaan niyo si Sara Duterte mismo nagsabi na, ah, kakandidato siya bilang presidente ng Pilipinas sa 2028 kahit ang layo-layo pa. So, bakit threatened at panay bash pa rin ng mga DDS kay Ma'am Leni Robredo? Ano sa tingin niyo? So, sa mga surveys, kung pupunta kayo sa mga surveys, guys, ah, yung pangalawang choices doon sa kung sinong gusto mong maging presidente, ang pinakauna at siyempre top 1 ay itong si Sara Duterte. Okay. Ang the reason why uh, binabash si Ma'am Lenny is because pangalawa siya sa gusto ng mga tao. Okay? At ito lang yung kaya nilang i-bash kay Ma'am Lenny. Yung ah, yung pagbabas at parang pakita tao pero hindi nila malagyan ng any corruption issue kay Ma'am Lenny. 'Di ba? Halos wala kang makitang corruption issue na ibinabato ng mga DDS kay Ma'am Lenny kasi wala talagang silang makita. Okay? At speaking of, ah, it, ito na ba'y pakitang tao? Okay, ito, pakita ko sa inyo yung picture para at least alam nyo na ginagawa niya na to noon pa. Yan. Okay? So, pwede nyo i-check. Dami yan sa online. Yan. Okay. Dito. Yan. Ano pa? Okay, pumunta siya ng isang isla. Okay. Yan. Okay. So, talagang number 2 siya sa mga surveys. And that's the reason why na grabe pa rin yung pagbabash kay Ma'am Lenny. Threatened sila dahil napakalinis ng record ni Ma'am Lenny in terms of being a public official. Kaya nga, ikinukumpara pa rin hanggang ngayon si Ma'am Lenny kay Sara Duterte. Na si Sara Duterte mismo ang dami niyang unexplained wealth, unexplained uses of public funds. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin masabi. Okay. Now, ang problema natin naman sa mga DDS, tinitingin nila yung side ni Ma'am Lenny. Paano naman si Sara Duterte? Dito, si Sara Duterte ay nakasakay pa sa isang gra ah, napakagrabeng, mamahaling, armored car, 'di ba? 'Yan. Oh, ito pa, pakita ko sa inyo yung paghingi niya ng, eroplano. Ito. 'Yan. Thank you, PBB. Actually si BBM yung tini-thank you niya dito kasi, dito pinahiram siya ng eroplano, presidential helicopter. Natatandaan niyo 'yan? Na halos sa Maynila si Sara tapos puwede niyang sunduin sa Davao City gamit yung presidential chopper. Kumbaga, si Sara Duterte ay okey lang na pumunta at gamitin yung yung presidential chopper pero hindi binabash. Tapos dito, travel siya. Imagine niyo, travel si Sara Duterte makailan sa Netherlands. Okay? At vice president siya. Kahit may pasok, nandun pa rin siya habang si Ma'am Lenny naman ay nasa Pilipinas nagtatrabaho pero kung merong gano'ng
issue, binabash, ah, binabash para yung political value ni Ma'am Leni ay bumaba. At alam na ng mga taong tunay na mga tao kung anong ugali ng mga DDS supporter. Kaya threaten na threaten sila kay Ma'am Leni in terms of uh, uh, clean record. Yan o. Kitang-kita nyo si Harry Roque, si Kifi Chu, Tio Moreno yung nagigit. Oh, ang dami nilang, yan. Kumbaga, ito yung mga patunay na nagbabas talaga si Ma'am Lenny kahit noon pa. Okay, so ano sa tingin niyo po? Kung meron pa kayong komento sa suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. Suportahan po natin yung mga politikong tunay na nagsiservisyo at hindi yung katulad ng mga Duterte na panggugulo ang ginagawa sa Pilipinas. Salamat po and see you sa susunod na video.